Rumaragas po pupalak sa atin lahat. Para sa ating pang-araw-araw talata tayo ngayon nasa Leviticus chapter 4 sa versikulo 13 hanggang versikulo 21. At kung ang buong kapisanan ng Israel ay magkasala at ang bagay na nilihim ang bagay ay malihim sa mga mata ng kakulungan at sila ay nakatuwa ng anuman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at maging salarin. At naging salarin. Pagka nakilala ang kasalanan ng kanilang ipinagkasala ay maghahandog nga ang kapisanan ng isang guyang toro na pinakahandog dahil sa kasalanan at dadalhin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan. At ipapatong ng mga matatanda ng kapuluan ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa harap ng Panginoon at papatayin ang toro sa harap ng Panginoon. At ang saserdoteng pinahira ng langis ay magdadala ng dugo ng toro sa tabernakulo ng kapisanan. At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik na makapito sa harap ng Panginoon sa harap ng tabing. At maglalagay siya ng dugo sa ibabaw ng mga anyong sungay ng gambana na nasa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan at ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng gambanang pagsusnugan ng handog na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At aalisin niya ang lahat ng taba ni Yaon at susunugin niya sa ibabaw ng gambana. Gayon ang gagawin niya sa toro. Kung paano ang ginawa niya sa torong handog dahil sa kasalanan, ay gayon ang gagawin niya rito at itutubo sa kanila ng saserdote at patawarin sila. At ilalabas niya ang toro sa kampamento at susunugin niya na gaya ng pagkasunog sa unang toro, handog nga dahil sa kasalanan ng kapisanan. So ang pasisyo ito ay patungkol doon sa command ni Lord just in case na ang buong bayan ng Israel o yung buong congregation ng Israel ay nakasala. Or sa kaso ng Israel, kasi nga yung Israel malaking bansa ang sadya kahit noong Old Testament pa lang. So aware tayo na meron silang 12 tribo o yung 12 tribe, di ba? So kapag nagkasala sila ng tinatawag na congregational sin, so possibly na for example sa bansang Israel, halimbawa nakasala yung isang tribo. So ilan na yun? Napakarami na yun ng tao. Kasi noon pa man ang bansang Israel, sa estimate ng mga Bible scholar, nasa lagpas na sila talaga ng milyon. Kumaga, kasi ang sinisensus pa lang noon o yung binibilang ng mga tao ay mga lalaki. Pero kung ibisabay yung mga babae at mga bata, so nagpas talaga sila ng milyon. At isa na silang malaking bansa. So possible na nalagpas silang 10 milyon. So sa kasong ito, halimbawa yung isang tribo nagkasala. So rough estimate is nasa 100,000 hanggang 1 million yung possible na nakasala sa isang tribo. So pwede na yun i-considered as a congregational sin o yung isang kalipunan o isang kongregasyon na ang nagkasala. Kaya may binigay si Lord na command patungkol sa congregational na sin offering. Pero dapat natin unawain na oo, totoo na ito ay batas no Old Testament Israelites. Pero ngayon nasa New Testament na tayo, hindi na tayo nagpa-practice ng tinatawag na sacrificial offering. Pero posible pa rin na magkaroon ng tinatawag na congregational sin o yung buong kapisanan o buong kongregasyon ang nagkasala sa harapan ng Diyos. So sa New Testament aware tayo na mayroong tinatawag na doon sa Book of Revelation na 7 churches. So at doon sa 7 churches na yun, sa ibang part ng Old Testament, meron naman tinatawag na yung Berean Church na pinupuri pa nga yun ni Apostle Paul kasi kapag nag-preach ni Apostle Paul, yung Berean Church, so tinitingin nila yung kanilang sinagoga. Tapos tinitingin nila kung tama yung pinipreach ni Apostle Paul. So kumbaga nag-iimbestiga sila kaya pinupuro sila ni Apostle Paul na mas better silang church kaysa sa ibang church. At meron naman tayong aware tayo na yung unang church ay nasa Antioch. So hindi pa yun kasama doon sa Book of Revelation na 7 churches. So actually, isa doon sa mga naririnig ko na false teaching. So mag-iingat tayo dito sa false teaching na to na sinasabi ng ibang simbahan na kami lang ang tunay and the rest ay piki. No, mali po ang doktrina yan. Dahil ang totoong doktrina, ang tama kasi yan, totoo, ang ibang simbahan ay nag-i-exist. So, katunayan yan nga, may Book of Revelation tayo. So, makikita natin doon yung 7 churches. Kumaga, kada simbahan mayroon tinatawag na strength and weaknesses. So, possible talaga na magkasala ang isang buong congregation. Lalo na kung ang doktrina nila ay medyo alanganin, medyo wala naman sa Biblia. So katulad nga yung example ko kanina, sinasabi ng iba na kami lang ang tunay at yung ibang simbahan daw ay mga piki na lahat. Kulto na daw lahat at sila lang ang tunay. So mali pong doktrina yan. Kasi kahit sa Old Testament, merong iba-ibang simbahan. Tandaan natin si Moses, man of God siya, di ba? So saan ang area of ministry niya? Sa bansang Israel. Pero may father-in-law siya na tinatawag natin na si Jethro. Si Jethro, kung mababasa natin sa Old Testament, aware tayo na si Jethro ay lingkod din ng Diyos. Kasi na pinayuhan niya pa nga si Moses kung ano ang gagawin na tama, di ba? So ito si Jethro, meron din tong area of ministry. At posible na panahon ni Jethro, yung lugar na yaon o yung bansa na yaon ay either may tent of the tabernacle din sila or meron din silang templo. At meron pa rin yung pinakasikat si Melchizedek, di ba? Sikat-sikat si Melchizedek kahit ng Old Testament. Saserdote ng kataas-taasan Diyos at hari ng Salem. So ang area of ministry ni Melchizedek nasa Salem, okay? So tatlo sila. So tatlo yung mga famous na yun. Or should I say, tatlo yung naalala ko. Baka mayroon pa kayo naalala. Sige lang. Pwede nyo rin i-comment, di ba? So silang tatlo, bagamat iba-iba yung lugar sila na asahin ni Lord. Naniniwala ko na nung panahon ni Melchizedek, syempre, hari siya sa saserdote ng kataas-taasan Diyos sa Salem. Naniniwala ko na meron doon na templo kung saan siya nagsaserve kay Lord. Kung saan nagagather din yung mga nasa Salem, di ba?
Pero never nilang sinabi na, never sinabi ni Melchizedek na kayo, mga piki kayo, ako lang ang tunay. Never naman sinabi ni Moses na, ako ang tunay, ikaw Jethro, piki ka, kami lang ang tunay. Hindi naman ganun, di ba? At minsan si Jethro, hindi niya sinabing piki si Melchizedek or piki si Moses. Walang ganun. Ang totoo nun, ina-acknowledge nila ang kada isa. Okay? Sa panahon ni Melchizedek, ina-acknowledge siya si Abraham. Di ba? Ina-acknowledge siya si Abraham. So, sa panahon naman ni Moses, ina-acknowledge na rin si Jethro. At si Jethro naman, ina-acknowledge na yung kanyang son-in-law na si Moses. So, pareha sila nagsaserve kay Lord. At naniniwala ko na itong tatlong to, bagamat iba-ibang lugar sila, nagsaserve sila sa totoong buhay na Diyos. Pero syempre, noong Old Testament, may mga bansa na hindi pa nagsaserve kay Lord. Mga idols pa lang ang kanilang sinasamba. Mga ribulto kanilang sinasamba. Hindi pa ang buhay na Diyos. Pero naniwala ko na hindi lang yung tatlong yaon, yung mga bansa or tatlong lingkod ng Diyos na yaon, ang totoong naglilingkod sa Diyos noong Old Testament. Hindi lang siguro na isulat, pero naniniwala ko na may mga bansa pa rin sa Old Testament na may lingkod ng Diyos na nagsuserve kay Lord. So, may kanya-kanya sila area of ministry. Okay? At dito rin sa New Testament, so aware tayo na ayan, meron nga na 7 churches. Merong yung Antioch Church. Meron pa ang tinatawag na Berean Church. So, di ba? So, mali ang doktrina na sinasabi na, kami ang tunay, and the rest is piki. Piki ka talaga. Ay, mag-ingat kayo, baka kulto ng tinuturo sa inyo, okay? So yes, ang isang buong congregation ay prone na magka-commit ng tinatawag na congregational sin. So iwas-iwas. So inaaral nyo muna yung mga tinuturo nyo, baka false teaching na. Okay? So sa mga church member or sa group leader or sa group member at sa mga pastor na nanonood. So kung kiniklaim nyo kayo lang ang tunay, interest ay piki, ay naku, maling doktrina yan. Maling doktrina yan. So ingat tayo, baka tayo ang mag-lead sa kanila sa tinatawag na congregational sin. So delikado yun, mananagot tayo sa harapan ng Diyos. Pero naniniwala ko na kada lugar, meron dyan inassign si Lord na lingkod niya na yung lugar na yaon, magiging area of ministry niya. So kung nandyan ka sa lugar na yan, ikaw ay pastor or bishop or ano man ang tawag mo sa sarili mo, kung apostle na ang tingin mo sa sarili mo, or kung ang tingin mo sa sarili mo ay propeta na, bahala ka, as long as aware ka na si Jesus ang great shepherd. Diba? At ikaw, under shepherd ka lang ni Jesus. Kasi sa ayaw sa gusto mo, lahat tayo under shepherd lang. Okay? Regardless of title, regardless of position. Kaya dapat tama ang doktrina. Okay? At syempre, dapat yung tama at katotohanan ang tinuturo natin. So, since na-prone ang buong simbahan o yung buong congregation sa tinatawag na congregational sin, dapat, kung naging aware na tayo yung buong simbahan nakakamit ng congregational sin, dapat meron din tinatawag na congregational repentance. O yung buong congregation ang humingi ng tawad sa Diyos. Kasi si Lord willing naman siya magpatawad kung na-acknowledge mo at naging aware ka kung ano yung naging kasalanan mo sa kanyang harapan. Kasi, hindi ko sinisiraan ng iba, pero meron mga tinatawag na denominational doctrine na false teaching talaga. Okay? So, say no to false teaching. Kasi after all, cargo de konsensya nyo yan kung mapalangit o mapaimpyerno ang mga nakikinig sa inyo. Lalo na kung false teaching ang tinuturo mo, malilintikan ka sa harapan ng Diyos. Okay? Okay.